na tanong ito at eventually masagot natin. So naunang konseptong pag-uusapan natin, again, in relation sa industrial and organizational psychology, itong konsepto ng role drift or career drift. I think narinig nyo na ito, yung sa mga human resource personnel, sa mga HR dyan, probably narinig nyo na ito, mga ka-learners. So ano nga ba itong role drift? Okay, so the gradual, often unnoticed process where an employee's daily responsibilities shift away from their original job description. So ayan, napakasimpleng definition, napakadaling intindihin. Gradual, unnoticed process where an employee's daily responsibilities shift away from their original job description. Okay, so I think sa mga nakapag-apply ng trabaho, nakapagtrabaho na meron naman tayong tinatawag na job description. Ito po yung listahan ng mga roles and responsibilities natin, mga ka-learners, and nandyan po yan, palaging nasa huli yan, and other responsibilities nakalagay po dyan kasi merong mga responsibilities na bigla-biglaan na lang lalabas na posibleng magiging parte din ng trabaho ninyo. Ang dito sa role drift or career drift, mga ka-learners, ang nangyayari, kung ano yung mga main na role and responsibilities ninyo, nalalayo na po tayo doon. Okay? So, halimbawa, kahit sabihin nating encoder ka, di ba? Na mayroon kang supervisor. So, bilang encoder, of course, nag-i-encode ka ng data, lahat ng mga information na kailangang ipasok sa system, yan yung trabaho mo. So, ang mangyayari, kasi nga may amo ka, may supervisor ka, kung hinihiling or araw-araw, nire-request ka ng supervisor mo na, ipagtimpla mo siya ng kape, ipagbili mo siya ng lunch niya doon sa labas, at iba pang mga hindi related na role sa job mo, mga ka-learners. Ayan po yung nangyayari sa role drift or career drift. Unnoticed process na dealers may shift away from the original job description. Okay? So bakit natin, anong apply natin ito ngayon sa nangyayari dito sa ating gobyerno, mga ka-learners? Actually, marami tayong pwedeng magiging halimbawa dito na-identify. Pero ang in-identify ko dito, itong napakahalagang role ng Solicitor General. Okay, so bago natin puntahan, tignan muna natin itong balita dito sa UNTV. Kahapon pinag-usapan natin ito pero ibang anggulo. Ngayon, anggulo naman ng Industrial and Organizational Psychology. Ito, pakinggan muna natin, mga learners. Office of the Solicitor General o OSGE sa Supreme Court na i-dismiss ang petisyon na humihiling na sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hair follicle drug test at i-disclose sa publiko ang resulta nito. Anong nangyari? Bahagi ito ng comment o sagot ng OSG sa petition Ayan, mga ka-learners, sa OSG na inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon sa OSG, walang legal na basihan ng petisyon at taliwas sa presidential immunity from suit sa ilalim ng saligang batas kung saan nakasaad na hindi maaaring kasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa. Ayan, mga ka-learners, medyo putol-putol yung internet, mahina. Ewan ko na ba bakit mahina itong internet natin every midnight. Baka marami kaming kapitbahay dito ng mga virtual assistant, mga ka-learners. So ito, anong sinasabi dito sa balita? Yung Office of the Solicitor General sumagot doon sa request ng sa Supreme Court, hiling sa Supreme Court na ipa-physical exam and hair follicle test si Presidente Bongbong Marcos. So bakit natin ito ginawang halimbawa doon sa role drift or career drift? Kung titignan natin, mga ka-learners, ako hindi ako abogado pero meron tayong idea kung anong role or trabaho ng Solicitor General. Okay? So kung sinong abogado dyan o nakapag-aral ng abogasya, mag-comment lang kayo kung mali yung interpretasyon ko or nalalaman ko tungkol dito sa role ng Solicitor General. Sa pagkakaalam ko, ang role ng Solicitor General, ang job description niya, trabaho niya, ay magiging abogado ng gobyerno. Okay? Malinaw po yan. So, abogado ng gobyerno, abogado ng estado. Okay? Hindi abogado ng isang tao. Malinaw, mga ka-learners? Anong nangyari dito? Sino ang hiningan ng physical exam? Sino ang hininga ng hair follicle drug test? Di ba ang presidente? Ngayon, tanong natin, i-comment yung mga ka-learners, ang presidente ba ay ang gobyerno? Sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, mga ka-learners, ang presidente ay empleyado
ng gobyerno. Hindi ang presidente ang gobyerno. So kaya hindi ko naintindihan dito mga ka-learners kung bakit ang Solicitor General idinipensahan or sinagot yung isang tao, yung presidente, na instead dapat ang buong gobyerno ang nire-representa niya. Ngayon, ano ang request ng buong gobyerno? Tayo ang gobyerno, di ba mga ka-learners? Sino ang, anong parte ng gobyerno ang Supreme Court? Di ba judiciary? Parte ng gobyerno. Ngayon, si PBBM, presidente under ng executive, empleyado ng executive. So ngayon, sabi ng Supreme Court, mag-hair follicle test ka, mag-physical exam ka at ano natin. Pero ngayon, bakit ang dinidipinsahan na ngayon ng Solicitor General yung isang tao lamang, yung empleyado instead na buong gobyerno? Na ngayon, balikan natin yung nangyari kay PRRD mga ka-learners. Nung time na yon, ang Solicitor General ay si Minardo Guevara. Anong sagot, anong ginawa ni Minardo Guevara? Desisyon ng executive na ipadala si PRRD sa The Hague, ngayon hiningan ng komento ang executive tungkol doon sa naging desisyon nila. Ano ang sagot ng Solicitor General? Hindi niya sinagot, sabi niya, hindi ko masasagot yan kasi nga ang stand ng gobyerno ay hindi mag-cooperate doon sa ICC. Again, ang ginamit niyang term doon ay ang stand ng gobyerno. Hindi niya sinabi ang stand ni PBBM ay ganito or ang stand ng executive. Ang stand ng gobyerno ay hindi mag-cooperate sa ICC. Kaya anong ginawa? Kunwari, pinag-submit ng resignation letter lahat ng yet ang tinanggap lang ay kay Solicitor General at dito pinalitan ni Attorney Darlene Berberabi mga ka-learners. I think from UP Diliman ito, kung correct me if I'm wrong ngayon questionably na itong ano bang tawag natin ito, nung karakter ng Solicitor General natin. Natatanong natin ngayon, ano nga ba ang tunay na role niya dito sa gobyerno bilang Solicitor General? Nangyayari na nga ba itong tinatawag nating career drift or role drift dahil dito sa mga ginagawa ng presidente mga ka-learners? Again, nilinaw natin, i-search nyo lang dyan sa lahat ng mga abogado kung mali yung pagkakaintindi ko sa role ng Solicitor General, i-comment nyo dyan, correct me. Kasi again, isang tao lang ang dinidepensahan ngayon ng Solicitor General, si Presidente Bongbong Marcos, instead na ang gobyerno ang nirerepresenta niya. Again, ang gobyerno, ang employer ni Presidente Bongbong Marcos, nag-demand ng physical exam at hair follicle drug test. Pero bakit dinipinsahan niya si PBBM mga ka-learners? Ayan. So ito, punta tayo dito sa pangalawang konsepto natin. Meron din tayong in relation dito, meron din tayong tinatawag na career hijacking. Kaya nga yan yung tanong natin. Solicitor General, na-hijack ka nga ba? Ito. A phenomenon where your professional trajectory is derailed. Naku, ayan, malinaw mga ka-learners Professional trajectory. Ano nga bang professional trajectory ng Solicitor General? Again, taga-depensa ng Estado, taga-depensa ng gobyerno, hindi ng isang tao mga ka-learners. Professional trajectory is derailed, manipulated, or co-opted either by external forces like automated algorithms, workplace politics, or by internal mental patterns mga ka-learners. So yan yung tanong natin, na hijack nga ba dito ang Solicitor General? Nako, kayo ang sumagot dito mga ka-learners I-comment ninyo dyan kung anong evaluation ninyo, kung ano yung nakikita ninyo dito. Kasi nga, na-derail, pumunta ng ibang landas ang naging trabaho ng Solicitor General. Meron nga ba ditong manipulasyon? Ano nga bang mga dahilan dito? Dahil nga ba ito sa politika mga ka-learners? Tignan natin ang iba pang mga decision making. Balikan natin yung nangyari sa GAA. Sinong nagdepensa nun? Solicitor General. Probably pwede pa nating depensahan yon. Pwede pa nating matanggap yon na oo nga, trabaho ito ng Solicitor General. Yung nangyari sa GAA. Pero again, tingnan natin sinong may gawa nun? Presidente, DBM, dinipensahan. Pero again, ito request ng physical exam and hair follicle test ng isang tao, ng isang empleyado ng gobyerno, dinipensahan ng Solicitor General. Instead ng Solicitor General, kasi nga ang nagdemand nito ang gobyerno, dapat sasang-ayon siya dito sa Supreme Court na ipasubmit yung kanyang
dinipensahan na si Presidente Bongbong Marcos na mag-physical exam at hair follicle test. Di ba? So, sagutin nyo mga ka-learners kung meron nga ba ditong career drift at career hijacking. So again, nandyan na yung mga konsepto. Apply nyo sa pangaraw-araw na buhay nyo mga ka-learners. So maghanap pa tayo ng ibang halimbawa sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ito ngayon. Sa Congress ngayon, tignan natin anong nangyayari. Saan sila nakafocus ngayon? Impeachment, extortion kay Martin Romualdez, di ba? So anong nangyayari? Nagagamit itong role ng House of Representatives doon sa kung sino yung mga taong nasa likod ng direksyon nila. Again, ang daming problema ng ating bansa. Oil crisis, GDP, inflation, di ba? Trabaho. Ang daming problema, yet ang focus nila, impeachment, ayun na nga, extortion kay Martin Romualdez. I think si Janet Garin may pre-post din siya na nakalimutan ko tuloy. O kahapon nag-usap sila doon sa anti-dynasty bill, di ba? So instead na gumawa ng makapag-address ng tamang problema ng ating bansa, iba ang mga ginagawa. So instead, ito, again, ganito din sa House of Representatives, trabaho nila gumawa ng batas, ito, address yung problema ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Ang nangyayari, lumilihis sila, ayan, nakafocus sila dito ngayon sa mga proyektong gusto nilang ipasok sa mga distrito nila. Ayan, nagpo-propose ng mga flood control projects, mga scholarships, di ba? O niloloko yung mga tao na may scholarships daw. Pero kung titingnan natin, free na naman. May batas na free education. Bakit aakuin mo na scholarship yan? Di ba mga ka-learners? So anyway, again, nandiyan yung konsepto. Maghanap kayo ng iba pang mga nangyayari dito sa ating gobyerno